So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong reaction video ni Luke Spiritu kay Digong, kay Duterte. So, medyo natawa lang ako ng konti nung sinabi nga ni Luke Spiritu na itong si Duterte malapit na raw pong mamatay. Then, syempre, actually, natutuwa ako pag may mga ganyan mga video, no? And then, besides doon, mga kababayan, pag-usapan na rin po natin yung kandidatura ni Luke. So kayo po diyan sa comment section 'no, ang gusto ko pong makita diyan sa comment section, kayo po ba, kino-consider niyo ba si Luke Spiritu? Pinag-iisipan niyo ba na siya ay iboto or kayo po ay iboboto niyo na si Luke Spiritu o kaya ayaw niyo sa kanya? So pag-usapan natin yang mga topic na 'yan 'no. So una 'no, nakita ko 'tong video po na 'to, dito 'no, sa isang post sa Facebook, 'di ba? Alam niyo naman ako maka-Facebook ako, eh. So Luke Spiritu reaction kay Duterte sa Senate. So 'yan. So, sige panoorin na nga natin. Medyo awkward lang 'to 'no, nagre-react ako sa isang reaction video din, 'di ba? Hindi kasi medyo natuwa lang talaga ako at gusto ko pong i-share 'to sa inyo. So ito, okey play natin. The Filipinos are anxious. Parang mamamatay na raw si Digong. Hindi, actually matagal pa kasi ano, kukunin pa 'to ng ICC. Hindi, sige, tuloy natin, tuloy natin. Parang mamamatay na to The Filipinos are anxious and distressed. Distress kami sa pagbumuka mo. Sir President, I alone Kay ano? Kay. take full legal responsibility Oh, sa lahat na nagawa susunod ka sa pulis. ICC. Ang sinabi ko, Ang sinabi mo? encourage the criminal. Encourage! Baliw yata ito eh! Frame up mo para patayin. Murder pa rin yan. Bakit, sir? Yun, correct, 'di ba? So actually, malamang alam niyo na 'to, kasi sobrang basic lang naman nito, 'di ba? Yung pag-amin nga po ni Duterte na ini-encourage nilang manlaban. So frame up nga po talaga 'yun. Kahit paikutin mo talaga mga kababayan, yung sinabi nga po ni Duterte, sadyang pagpatay po talaga 'yun. 'Di ba? Ito nga po yung hindi masagot ng mga bobong mga DDS, eh. Kung 30,000 po ang namatay, dapat po 30,000 din po ang mga nakuwang armas. Baril man 'yan o kutsilyo. Yun nga lang wala, 'di ba? Actually hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot 'yan, eh. 'Yang tanong na 'yan. Sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga... Ito lang may sense eh. Ni Risa eh. Pag lumaban. Pag lumaban, in-encourage mo nga lumaban. Ibig sabihin, frame up mo. Bakit sila- Bobo naman. Bobo! Bobo mo! Oh, lang natin, sir. ano? Oh. Putang, ipapatay Oh. ko kayo ulit. Nagputang ina ka lang, pogi poise ka na. Ano-ano ka lang. Sabihin ko sa'yo, Yuda puta, bilatibay kang Rodrigo Duterte kang hayop ka, bilatibay ka. Pogi poise na ako na. Batong Bato de la Rosa na tong hayop na to. No perfect operations. 10,000 mahigit ang po namatay. Ganong klaseng imperfection. Hayop! Sama ko yan. Huwag mong gamitin Gusto ko talagang lagyan ng sushay ng Actually ano 'no, trending naman 'tong video po na 'to. So ngayon mga kababayan 'no, actually kasi, ano, binabasa ko po yung mga comments ninyo. So may iba po diyan talaga na sinasabi ninyo na iboboto niyo nga raw po itong si Luke. So ngayon pag-usapan ngayon natin 'to 'no, ano ba background ni Luke? So tingnan natin yung profile niya 'no. So ano, so dito po tayo sa mahiwagang Wikipedia 'no. So tingnan natin, wait, tingnan natin, okey. So Luke Spiritu, okey, Luke Santos Spiritu, born in 1974 'no. So bata pa pala 'to 'no, 1974, so ilang taon na 'yun? 51, tama 51 'no. So taga Bacolod, okey. So ang gusto kong malaman dito mga kababayan kung anong political party niya. So yung political party niya mga kababayan, PLM. So ano yung PLM? Partidong Lakas ng Masa. Okay. So Partidong Lakas ng Masa, ang chairman nito si President pala, si Lodi de Guzman. Okay. So sila po daw ay sabi niya ay democratic socialism, left wing. Okay. So una mga kababayan kasi, yung sa partido pa lang po kasi ni Luke Spiritu, PLM, Partidong Lakas ng Masa.
So, at ang leader nito si Leody de Guzman. At alam naman po natin si Leody de Guzman, naalala ko lang po 'no, nung presidential election, 'di ba tumakbong presidente 'yan. Nung tinanong siya about sa NPA, ang sabi niya, mabuti daw po ang mga NPA. So, do'n pa lang sablay na sa'kin. Walang problema maging komunista, okey lang 'yan. Pero 'di ba, ang problema dito yung ginagawa ng NPA na gumagamit pa ng armas. Gano'n po paniniwala natin. So ngayon mga kababayan 'no, ito yung gusto kong ipaliwanag dito, eh. Itong magtotropa po na 'to, yang sila Leody, sila Luke Espiritu, at kung sino-sino pa, alam naman po natin na sila po ay anti-Marcos at anti-Duterte, 'di ba? At masyado silang radikal. Wala namang problema na maging radikal, ang problema lang naman dito kung naintindihan ka ba? Sa pagiging radikal mo ba, naintindihan ka ba? At pangalawa dun mga kababayan, ang point natin dito, mahihirapan kayong manalo dito, eh. 'Di ba kung parehas inaway ninyo. Ang maganda kasi dito mga kababayan, ang gawin dapat dito ni Luke, 'di ba, mamili siya ng isa. Duterte ba siya o Marcos? Tapos, for example, kumampi siya sa'tin, o 'di sabay-sabay nating pataubin ang mga Duterte. Meron tayong common enemy dito, 'di ba? So, tapusin muna natin yung isa. Pagtapos na yung isa, saka tayo mag-away ulit. Actually, natawa ako dun sa rally nila, eh, nila Shelo Magno dun sa EDSA, na ang sabi nga nila na ang dapat daw po si Sara ipa-impeach at si BBM daw po at saka si Martin Romualdez mag-resign. So sinong hahawak ng Pilipinas? Kayo. Yan ang sinasabi ko, eh. So dun medyo may problema po itong si Luke. Pero by the way, napaka-entertaining po ng tao na 'to, yun na po sinasabi ko dito. And then kung gusto niyo siyang iboto, okey lang 'yan, 'di ba? Karapatan niyo 'yan, eh, desisyon niyo 'yan, eh. Pero ako, parang gusto ko siya panoorin, pero iboboto, mukhang malabo pa ata. So yun na nga po yung sinasabi ko nga mga ka-streetwise. Mas maganda, tutal parehas naman natin kaaway ang mga Duterte at ayaw natin sa kanila, magtulungan muna tayo. Kasi merong plano po itong mga katarantaduhan po ng mga aso ni Digong. So ngayon ang pauso ngayon ni Pantalon Alvarez 'no. Sabi nito, oh, ex-President Duterte eligible to run as president in 2028, Representative Alvarez. So ngayon merong malamang ilalaban nila 'to, eh, kahit naka-bullshit-an ito, eh. So ngayon napaniniwala ngayon at ang pinagkakalat po nga na naman na fake news ng mga aso po ni Digong, eh, puwede daw pong tumakbo si Duterte sa 2028 bilang presidente. So ano bang gusto kong ipunto dito? Tandaan natin mga kababayan na itong mga Duterte po, gusto po talaga nilang bumalik. Gusto nilang bumalik sa pinakamakapangyarihan na posisyon sa gobyerno. Ito na nga po yung presidente. Kung si Digong man ito, kung si Sara, si Baste o si Pulong. Basta importante dito para sa kanila makabalik sila sa pwesto. Mas malaking trahedya po 'yun mga kababayan. Tandaan ninyo kayong mga anti-Marcos tsaka anti-Duterte na pinagrarumble-rumble ninyo yung political dynamics natin dito. Ang sinasabi lang natin dito, pabagsakin muna natin itong mga 'to. Eh, ito yung point dito, eh. Oh. Naramdaman na po ng mga katulad nga po ni Luke Espiritu, yung pamumuno po ni PBBM at kay Duterte. So ako naniniwala naman ako 'no na mas gusto ninyo ang pamumuno ng Presidente Bongbong Marcos kumpara kay Duterte. So ang hindi ko lang talaga maintindihan sa inyo, bakit parehas niyo ring binabatikos? 'Di ba? Ayun lang ang point, eh. Kasi tandaan niyo mga kababayan, 'pag itong mga Duterte po ito makabalik, lahat tayo dito may ipit, pati kayo. Oh, yun nga lang medyo malabo po ito kasi kabulshitan po ito. So sabi dito ni sabi ni Pantalon Alvarez dito, 'di ba? Representative Alvarez explained that the prohibition in the Constitution clearly does not allow a sitting president to run for re-election. Hindi ko alam kung saan niya nakuha 'to, no? And this does not apply to former president. Okay? The former speaker compared the situation to senators who, once the term limit is reached, they can take a 3-year break before running for senator again.
Okay. Under the Article 7, Section 4 of the Constitution, a president is not eligible for re-election and it's not qualified for the same position after serving for more than 4 years. Okay. So kung pupuntahan po natin yung ang problema kasi pinutol ninyo eh. Kung pupuntahan po natin yung Constitution ng Pilipinas, ito yan eh. Oh, ito yung sinasabi ni Pantalon Alvarez eh. Oh, Article 7, puntahan natin yung Section 4. Tingnan mo, bobo talaga ito si Alvarez eh. Basta lang makapagkalat ng fake news eh. Tama naman yung sinabi niya. The president shall not be eligible for any re-election. No person who has succeeded as president and has served as such more than 4 years shall be qualified for election to the same office at any time. Oh, pinutol ni Alvarez yung word at any time. Kaya nga mga kababayan, ganyan po ginagawang bobo ng mga tuta ni Duterte ang mga supporter nila. Pinuputol din nyo yung Constitution eh. Alam nyo, isang word lang po ang tanggalin nyo dyan, magulo na po yan. Ang linaw dito mga kababayan, no, na hindi po pwede tumakbo ang isang presidente ulit pag ito po ay 4 years. Di ba? Tama ba? At any time. Pero sabi ni Alvarez, wala daw po yun. Sabi ni Alvarez, pwede daw. Oh, di ba? So at least you get the point. Ang pinupunto natin dito, ito lang po, no, message ko lang po ito dyan sa mga socialist, dyan sa mga center left po na yan, ng mga grupo, tulad nga po ng grupo nila Calyodi, tsaka nila Shelo Magno, nila Lux Spiritu, okay naman tayo. Wala naman tayong problema. Pero sana naman lang, kasi magrambol-rambulan tayo, saka na tayo mag-away ulit. Kapag napadapa na po natin ng 100% at hindi na po makakabalik ang mga Duterte, dalawa lang naman na kailangan natin padapain dito eh. Politically baka ma-misinterpret na naman ako dito. Politically, si Sara at saka si Digong. Si Pulong at si Baste, wala namang mga utak yan eh. Malabo yan eh. Itong dalawa lang, si Sara at saka si Digong lang. Si Digong, hindi na po makakatakbo yan. Kasi nga po, hindi na nga makalakad, tatakbo pa. Si Sara, mga kababayan, pag yan po napa-impeach, hindi na rin po makakatakbo bilang presidente po yan. Di ba? So yun lang ang gusto kong comment dito, no? So yun lang, medyo natuwa lang din ako kay Luke, kaya nagawan po natin ng content, no? So kayo po mga kababayan, no? Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa reaction video nga po ni Luke Spiritu? So, by the way, kayo ba, di ba? Agree ba kayo dito sa sinasabi natin na parang proposal lang naman na saka na tayo mag-away-away. Meron tayong isang common enemy. Ito nga po yung mga Duterte. Pag sila po napatalsik na natin, okay na tayo, away tayo ulit. Ganun lang. Tsaka wala namang personalan ito, politika lang naman ito. Di ba? At syempre, sa amin mga ka-streetways, okay lang naman bumati ko sa presidente. Di ba? Huwag lang po yung tulad po na ginagawa po ng mga DDS na pambabastos na po at saka paninira. Magkaiba po kasi yung paninira sa pagbabatikos. O, di ba? So, yun lang po yun. So, dyan po sa Team Replay, no, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa content natin, dyan din po sa Team Replay po ulit, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.